Nag-umpisa tayo nung bata tayo. Ang karera is, tayong dalawa, hagis tayo. Pustahan ha. Yan yung karera dati. Then, pagdating na ibon, may finish line, itatakbo lang doon. Kasi noong unang makarating doon, nadala-dala yung ibon. Habang tumatakbo ka, nadapa ka, nakawala yung ibon. Kahit nandun ka sa finish line, wala yung kalapate, talo ka doon. So, hindi pwedeng wala yung kalapate. So, ganun yung karera dati. Pero, as the years goes by, unti-unti nagkaroon tayo ng mga club, ng pigeon club. Nung umpisa, maganda yung takbo, lumaon, dumami yung mga club, kasi nakakita na sila ng business out of having a club. So, doon na yung club na yan, hindi maganda dyan, dito ka. Dito ka maglaro kasi malaki premyo namin. So, hanggang sa lumaon, hindi na helpful o hindi na maganda para sa pigeon community. So, bakit nga ba tayo nagtayo ng club? Nagtayo tayo ng club, parang may committee na mag-aayos ng lahat-lahat para makapag-raise tayo ng maayos. So, ano ba yung club? Yung club, binubuo yan. Madalas may mga officers eh. May presidente, vice president, secretary, auditor. Meron pang mga board members. Then, meron pang mga committee, chairman. So, etong mga to, mas madalas, nag-aabono. Nag-aabono ng pera, nag-aabono ng time, at nag-aabono ng buhok. Kasi pag problemado na, kakaganon nakakalbo. So, itong officer, sila yung nagpapatakbo ng club. Pwedeng yung set of officer ay sablay. Pero pwede rin mas madalas na yung set of officer is dedicated. Pero bakit wala pa rin nangyari dun sa club? Kasi, baliktad naman, dedicated officers, pero yung mga miyembro, doon naman tayo may problema. Because of maraming natututunan, pag nawala yung ibon, dinukot ng club. Pag natalo, dinaya. Pag hindi nakapag-clock, na-manipulate yung clocking. What kind of fancier are you? Isa ka ba sa nagpapaunlad at nagpapasaya sa pagkakalapate o sa karera ng kalapate? Or isa ka sa nanggugulo? Parang coin lang yan. Merong tao, merong ibon. So, paano magiging successful yung isang club? Dapat meron tayong dedicated officers. And, syempre, dapat may dedicated na members. Madaming mga members na nakita ko na walang kabagay-bagay yung nire-raise na question. Kasi, pero sila, hindi naman sila magtatanong na gano'n kung alam nilang mali sila. Kasi alam nila tama sila, pero bakit sila nagkakaganon? Kasi lagi silang misinformed. So, isa sa dapat natin matutunan as a member, yung mag-weigh ng both sides ng coin. Tignan muna natin yung mukha, tignan din natin yung krus. Hindi yung lagi natin nakikita yung mukha, kaya later on mapapahiya pa tayo. O lagi natin nakikita yung other side, hindi natin nakikita yung other side. So yung club, ang strength niya nasa members. Hindi lang sa officers. Kahit ano gawin ng officers, kung ang members ay walang pakialam, at ang gusto lang nila yung masusunod, ano yung mangyayari? Kaya nga dumami yung club eh. Meron isang club dito sa barangay na to. Or sa
town, isang town, mayroong isang club. Hindi nasiyahan yung ibang members. Not because may fault yung officers or yung nagpapalaro. Pwede rin mayroong fault, pwedeng wala. Paano kung wala? Paano kung meron? So, ang gagawin ng isang club na hindi happy, gagawa rin sila ng club nila. So, dalawa na yung club. Pagdating ng palaro, ito na naman. Tara, combine tayo. Ganun pa din. Nagkasundo na naman, combine na lang. Combine ulit sila. Bigla nagkagulo na naman. Nung nag-combine sila, iba na naman yung name ng club eh. Ngayon, nagkagulo na naman. Gawa na naman ng panibagong club. So, parami ng parami yung club, pero iilan yung nag-i-stay na club na maayos. Hindi fault minsan ng officer, hindi rin fault ng members. Kailangan kasi dalawa kayo na combine. Di baling konti, sabi ko nga, di baling konti kayo eh. We have 200 members. Pero pagdating ng loading, yung tinatraining na ibon, 50. Yung iba kasi, nagtatraining ng sarili nila. Hindi nila iniisip na pag nag-load sila sa club, makakatulong sila sa financial. Paano kung yung club umaasa lang kung ano yung pumapasok? Doon papasok yung mga officer na nag-aabono. Kaya nga sabi ko kanina, dapat both sides. Officers or yung nagpapalaro at saka yung mga miyembro. Dapat tulungan tayo. Lalo na pagdating dun sa training. Madalas nagta-training yung club, iilan-ilan. Kasi yung isa, kaya mo mag-train sarili. Pwede naman yun eh. Pero bigyan nyo ng suporta yung club nyo. Maraming areas ako nakikita. Lalo ngayon. Sa Metro Manila, nangyayari yan eh. Kasi napakadaming club dito. Sa isang area. O, for example, dito sa Montalban. Parang 5 club yung may loading area. So, kahit na mayroong 200 member na nagkakalapati sa buong Montalban, kung 5 yung club, ang maglo-load lang tig 40 na member. Eh, hindi pa active yung 10. De 30 na lang. Yung 30, kung tigi-tigisa, 30 ibon. Kung magta-training kayo, may sasakyan yung club. Magta-training kayo ng, for example, antipolo. Yung 30 ibon, kung ang gastos papuntang antipolo is, palagay mo, 500. Lahat-lahat na. Sasakyan. Pero walang tatanggap na 500, di ba? Sasakyan, driver, lahat 500 antipolo. So, 500 divided by 30, magkano? Di ba? Magkano yung papamasahin nyo? So, habang kumukonti yung ibon na niloload, lumalaki yung gastos ng bawat member. Pero kung habang dumadami, yung naglo-load, lumiliit yung gastos ng member. So, doon pa lang makikita nyo na kailangan natin ng cooperation ng lahat. Yun yung kooperasyon ng lahat. So, kung gusto nyo sa area nyo na maging maayos yung palaro, makasali yung iba na maliit lang ang budget, dapat dumami kayo. Dumami in the sense na dumami yung nagtutulungan. So mga kalapatid, it's a challenge. Paano tatakbo yung club? Huwag niyong hanapan yung club nyo. Ang hanapin nyo kung ano yung maitutulong ng sarili nyo, ng individual member para mas maging maayos yung karera. Ang nangyayari kasi, hanap tayo ng hanap ng maayos na club, pero hindi natin iniisip kung ano yung itutulong natin sa club. Mas madalas pati piso hinahanap nyo. Hindi nyo nakikita yung hindi naman sumasahod yung mga officers nyo. Extra time, minsan extra money na bibigay nila.
On the part of the player, yung mga officer, minsan, yung mga player, nandyan yan para tumulong. Nakikita nila, naglulong. So, dapat both ways lagi both ways. Dapat laging nagtutulungan. So, mga kalapatids, I envy or natutuwa ako doon sa mga club na pag pinuntahan ko, napakaayos. At nalulungkot ako pag yung lugar na pinuntahan ko, walang kaayos-ayos yung club. Because of individuals. Ika nga nung matatanda, sa isang tiklis na kamatis, laging may bulok.